Ngumiti si Athena kay Dahlia. Lumapit ka, utos ni Athena. Ginawa ni Dahlia ang utos. Nagsimulang ibulong ni Athena ang planong naisip na niya. Tumungo si Dahlia, makinig ng detalyado sa bawat bulong. Paano? Naiintindihan mo ba? Tanong ni Athena. Naiintindihan ko, fair na, she said, very excited but still in a low voice. Naghahanda na sina Athena at Dahlia. Ayon sa plano ni Athena, nasa harap na sila ngayon ng bahay ni Mrs. Amanda. Hawak na ni Athena ang kahoy para airing ang kampana sa dingding sa harapan. Hindi nagtagal, may nagbukas ng gate. Yung security guard. Kumunat ang noo ng security guard sa dalawang napakagandang kambal na paslit. Incidentally, mahilig talaga siya sa mga bata. Kaya naman, habang nakatingin kay Dahlia at Athena sa harapan niya na may inosenteng tingin at mga mata na nangingilid na ang mga luha, nakaramdam siya ng pananakit. Sino ka? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ng security guard. Kahit papaano, ang mukha niya ay nagpapakita pa rin ng mabangis na ekspresyon. We lost our daddy and mommy. We both are so scared, uncle. Sabi ni Athena, habang tinatakpan ang bahagi ng kanyang mukha. Pareho talaga silang magaling umarte hanggang sa tumulo na lang ang luha. Kahit parang talon, nang makita ang dalawang paslit na umiiyak sa kanyang harapan, hindi nakatiis ang security guard at tuluyang niyaya silang dalawa sa loob. Oh, don't cry. Stop it. Come in. Tutulungan ka ni uncle na mahanap ang mga magulang mo, aniya sa medyo panik na tono. Habang si Athena at Dahlia ay patuloy pa rin sa kanilang pag-arte. Pero kapag sila napatingin silang dalawa sabay kindat ng isang mata. Nagawa natin. Walang ingay na sabi ng dalawa. Mga labi lang ang galaw. Dinala sila ng security guard sa security post kung saan sila nagbabantay. Natarante siya dahil sa pag-iyak pa rin ng kambal. Tahan na, don't cry. Naguguluhan ako, may gusto ka. Sinubukan ng security na pigilan silang dalawa sa pag-iyak. Sleep, mahinang sabi ni Athena sa kanyang mga hikbi, ngunit naririnig ng security guard. Tulog, tumango sina Athena at Dahlia. Sa kasamaang palad, sa security room ay walang komportableng kutsan na matutulugan ng kambal. Dalhan ko na lang ba sila sa kwarto ko? Pagkatapos ng isang segundo, sa wakas, nagpa siya ang security guard na dalhin ang kambal sa napakagandang bahay. Mas tiyak sa kanyang silid dahil ang ginang nga ay nagbibigay ng mga silid para sa kanyang mga manggagawa. Ihahatid na kita sa kwarto ko. Matulog ka na dyan. Samantala, isusumbong ko ang pagkawala mo sa awtoridad, okay. Pero tumigil na kayo sa pag-iyak. May mistress sa loob. Mamaya magagalit siya kapag narinig niya ang tunog ng isang bata na umiiyak. Agad namang tumigil sa pag-iyak sina Dahlia at Athena kaya pinapasok sila ng security guard sa loob ng bahay. Kapwa tahimik ang dalawa habang ibinaling ang ulo sa kanan at kaliwa upang makita ang laman ng bahay ni Mrs. Nandito sila ngayon sa kwarto ng security guard. Nasa ikatlong palapag ito. Well, you can sleep here. Huwag kang maingay ha. Tumango sina Dahlia at Athena. Yes, uncle. Pareho sumagot sa kaibig-ibig na malabo na mga boses. Okay, babalik na si uncle sa trabaho. Don't you worry, malapit na kayong magkita ng parents mo. At ngayon ay tanging si Dahlia at Athena lang ang nasa kwarto. Excited na nag-high five ang dalawa. Tama ang ideya mo, Athena. Bravo. I'm grateful. We can use our cute faces as a privilege, hehe. Now, our next task is to spy on Mrs. Amanda. Sabi ni Uncle kung andito si Mrs. Amanda. We can know the latest information. Halika na. Lumabas silang dalawa sa kwarto. Lumingon siya sa kanan at kaliwa para masiguradong walang tao. Ligtas. Iniulat ni Dahlia. Nagsimulang tumakbo ang dalawa. Ilabas ang kanilang mga cellphone at isang maliit na kwaderno upang isulat ang anumang bagay na kailangang tandaan. Itong kwarto. Pumasok ka. Pumasok sina Dahlia at Athena sa isang silid na hindi nakalock. Mukhang pribadong lugar ng trabaho ito, sabi ni Dahlia. Umakyat si Dahlia sa isang upuan para tingnan kung ano ang nakapatong sa mesa. Mula sa ibaba, nakikita niya ang maraming mga file doon. Sinimulan silang suriin ni Dahlia isa-isa. Samantala, sinuri ni Athena ang iba pang bahagi. Nakita niya ang larawan ng manager kasama ang kanyang asawa.
Kinuha ni Athena ang phone niya at kinuha ang picture. Sinusuri ni Dahlia ang computer na naka-on pa rin. Parang ngayon lang nasa kwarto si Mrs. Amanda dahil naka-on pa ang computer niya. Patuloy siyang kinakalikot ang computer hanggang sa wakas ay may nahanap na siya. Lalong nanlaki ang mata niyang Bambi kapag may nakita siya doon. Athena, Athena, halika nga dito, may nahanap ako. Agad namang lumapit si Athena kay Dahlia. Tingnan kung ano ang ipinapakita sa screen ng computer. Binuksan ni Dahlia ang kasaysayan ng paghahanap sa isang search engine. Lugar para mahanap ang assassin. Nagkatitigan silang dalawa. Dahlia, ibig sabihin. Tumungo si Dahlia. Ang salarin pala ay asawa mismo ng manager ni Mr. Siya ang nagturo kay Mommy bilang salarin sa eksena. Ginawa niya ang lahat ng ito para hindi siya maging suspect. Kinuha niya ang assassin para gawin ang trabaho para panatilihing malinis ang kanyang mga kamay, mahabang wika ni Dahlia. Patuloy mong tingnan ang history ng web na binisita niya, utos ni Athena. At isinulat nila ang lahat ng mga website para sa ibang pagkakataon ay hahanapin nila ang kanilang sarili mamaya sa bahay. Tutulungan sila ni Riley na makakuha ng detalyadong impormasyon. Pagkatapos noon, patuloy na naghahanap sina Dahlia at Athena ng anumang data na makukuha nila sa computer. Hindi pa natin alam kung ano ang motibo ni Mrs. Amanda para patayin ang asawa niya. Dahil ba nagseselos siya, dahil pinapunta ng asawa niya si Mommy sa hotel para makipagkita sa kanya. Yes, that could be one of them. Pero hindi pa natin alam kung may iba pang motibo o wala. Nagmamadaling lumabas ng pribadong opisina sina Dahlia at Athena dala ang ilang mga patunay na kinuha nila. Alamin natin kung nasaan si Mrs. Amanda. Buti na lang at tahimik sa bahay. Walang katulong na tumutuloy doon dahil pinayagan lang ang kasambahay na dumarating para maglinis ng bahay ng ilang beses sa isang linggo at hindi nagpalipas ng gabi. Matapos ang ilang dosenang minutong pag-ikot sa bahay, sa wakas ay nahanap na rin nila si Mrs. Amanda. Nag-iisa ang babae, sa pool area, agad namang nagtago sina Dahlia at Athena. Matiyagang ang naghintay sina Dahlia at Athena sa paglabas ni Mrs. Amanda sa pool. Isuot ang bathrobe, pagkatapos ay magpahinga. May tumawag kay Mrs. Amanda sa telepono at agad itong kinuha. Naglapitan sina Athena at Dahlia. Napatikip ng tenga ang dalawa para malaman kung ano ang usapan. Huwag natin kalimutang i-record ito, sabi ni Dahlia. Nag-set up si Athena ng recording alarm. Nakita ni Mrs. Amanda kung kaninong pangalan ang nakaprint sa screen ng kanyang cellphone. Malamang, isa ito sa mga tauhan niya. Sabihin mo, nasa harap na po ako madam. Ah, sige, teka, tapos nag-end na yung call. Pagbalik ni Mrs. Amanda sa bahay ay agad na nagtago ulit ng maayos ang kambal sa kasumunod sa kanya. Si Mrs. Amanda ay nasa sala kasama ang kanyang dalawang assassin. Itinapat ni Dahlia ang kanyang telepono sa kanila. Gawin ito ng maingat upang hindi mahuli. At tiyaking naka-off ang tunog at flash. Maaaring mapanganib kung sila ay mahuli. Malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Ang ilang mga larawan ay nakuha ni Dahlia. Hindi pa rin alam ni Dahlia at Athena kung sino ang dalawang matipuno at payat na lalaki. Dapat makinig muna sila sa usapan nila. Sinabi sa akin ng trabahador ng hotel na may tao na dumating sa silid kung saan ginawa ang pagpatay. At iyon ay si Mr. Christopher Lemon. Isang tao na direktang dinala ni Mr. Steven para magsagawa ng investigasyon sa pagpatay. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Isa siyang detective na sikat sa ibang bansa. Nagtagumpay siya sa paglutas ng napakaraming kaso, paliwanag ng assassin. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Dahlia at Athena. Yung dalawang lalaking yun ang salarin. Sabay-sabay na sabi ng dalawa. Ano, Mr. Christopher, hindi ba siya nasa ibang bansa at sobrang busy? Ang hirap niyang kontaken. Paano siya madaling dinala dito ni Mr. Steven? Dahil lang sa pagpatay sa isang ordinaryong manggagawa. Mukhang gulat na gulat si Mrs. Amanda. Hindi niya alam na ang itinalaga ni Steven ay si Mr. Christopher. Oo, kilala niya si Mr. Chris dahil sikat siya. Ang mga kaso na nilulutas niya ay hindi kailanman ordinaryong mga kaso. Laging isang napakahalagang bagay, pero bakit isang kasong ganito ang maaaring magdala sa kanya dito? Ano ba naman yan? Anong kapangyarihan ng babaeng yan? Paanong naging ganito? Kung gayon, malalantad talaga ang lahat. Natatakot talaga ako ngayon.
Kitang-kita na naman sa mga mata niya ang gulat. "So kumusta po madam?" tanong ng tauhan. "How, what do you mean? Tandaan mo, binayaran na kita. Kaya responsibilidad mo talaga ang lahat. Nasabi ko na sa iyo ang tungkol dito. Kung nalaman nila, kailangan mong isuko ang iyong sarili. At huwag mong hayaang sabihin mo ang aking sarili. Pangalanan mo kapag inusisa ka ng pulis," sabi ni Mrs. Amanda. Nagpatuloy ang meeting na usapan. Inabot ng halos 2 oras bago umalis doon ang 2 assassin. Ngayon ay si Mrs. Amanda na lang ang may hindi mapakali na ekspresyon. Stressed talaga siya ngayon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan niyang gumawa ng plano sa lalong madaling panahon. Pero anong plano? Habang natutulog sa sofa, aksidente niyang narinig ang tunog ng pagkabasag. Mabilis na bumukas ang nakapikit niyang mga mata, at agad siyang bumangon sa kanyang pagkakahiga. Maging alerto, lumingalinga siya sa kaliwa't kanan na hinahanap ang gumawa ng boses. "Sino yan?" sumigaw siya, habang si Dahlia at Athena ay mukhang nagpanik. Hindi sinasadyang naitulak ni Dahlia ang isang flower vase na naging sanhi ng pagkabasag ng flower vase. "Lagot, nahuli tayo," galit na galit si Dahlia. Hiniling ni Athena sa kanyang kambal na kapatid na kumalma. "Huwag magpanik. Kung magpanik tayo, napakahina. Itago lahat ng kaina-hinalang device." Napakalma ni Athena sa sitwasyon. Tumungo si Dahlia. Ang mga cellphone, maliliit na notebook, panulat, at iba pang maliliit na kagamitan na dala nila ay agad na nakatago sa ilalim ng kanilang mga damit. "Act as usual. Huwag magmukhang kaina-hinala. Gawin mo ng natural," ani Athena. Nakuha ito ni Dahlia. "Sino yan?" Mabilis na naglakad si Mrs. Amanda patungo sa pinanggalingan ng tunog. Mukhang galit na galit ang mukha niya. Pula lahat. "May nag-eavesdrop ba sa usapan namin ng tauhan ko kanina? Hindi ko alam kung may nanghihimasok. Paano nakapasok ang isang nanghihimasok? Anong ginagawa ng lokong security guard na yan?" Patuloy ang pagmamaktol ni Mrs. Amanda. Nakakuyom na ang mga kamay niya sa mga kamao. Kumuha ng isang bagay sa mesa para labanan niya ang nanghihimasok. Nang malapit na niyang mahuli at matamaan ang nanghihimasok gamit ang bagay sa kanyang kamay, nagulat si Mrs. Amanda sa 2 figure na kanyang natagpuan. Tumigil ang mga galaw ng kamay niya. 2 baby girl, wika niya. Kitang-kita pa rin sa mukha niya ang pagkainis, ngunit ang pagkalito ay nababalot ngayon. "Kaninong mga baby kayo? At bakit kayo pumasok dito?" Sina Dahlia at Athena ay hindi tumugon sa mga sagot ngunit sa mga umiiyak na sanggol. Tinakpan ni Mrs. Amanda ang kanyang tenga. "Benji," sigaw ni Mrs. Amanda para sa kanyang handgal na security guard. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating ang security. Nakarinig din siya ng ingay ng isang bata na umiiyak mula sa malayo at nakaramdam siya ng sobrang pagkataranta nang marinig niya ang hiyawan ng kanyang amo. Hinalukip ni Mrs. Amanda ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Nakatitig sa tanggang security na may matalim na tingin. Samantala, loyal pa rin sina Dahlia at Athena sa kanilang pag-arte. Patuloy na umiyak ng malakas. "Kaninong baby to? At paano sila nakapasok dyan? Bobo, nagpapasok ka ng estranghero. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na wag mong gawin yun? Ang mga taong pinayagan ko lang ang pwedeng pumasok." Ipinahayag ni Mrs. Amanda ang kanyang pagkadismaya sa seguridad. Samantala, humingi lang ng paumanhin ng security sa kanyang kawalang ingat sa ginang. "I'm sorry, madam. Itong 2 bata na ito ay biglang nasa harap ng gate at umiiyak na nagsasabing nawalan sila ng mga magulang. Dahil hindi ko makayanang makita sila sa ganoong kalagayan, dinala ko sila sa bahay para matulog sa kwarto ko, madam," paliwanag ng security. Ngumuso si Mrs. Amanda. "I don't really care what you say. Now all you have to do is throw these 2 annoying, maingay babies away. Throw them away. I don't care if they lost their parents or what," mariing sabi ni Amanda. Tumungo ang security. Agad niyang binuhat sina Dahlia at Athena palabas ng marangyang gusali at agad na tumakbo palabas. Ngayon ay nasa labas na sila ng gate. "Ouch! I told you guys not to cry. Look what happened just now. Madam knows where you are. Now I don't know what to do," sabi ng security. Nakaramdam siya ng matinding pagkalito.
Sa isang banda, hindi siya basta-basta makakaalis sa kanyang trabaho para makipagkita sa namamahala sa pag-aalaga sa mga batang ito, dahil papagalitan na naman siya ng kanyang amo kapag wala siya sa guard post. Mamaya pa siya tatanggalin, at ayaw niyang matanggal sa trabaho. Agad na pinigilan ni Dahlia at Athena ang kanilang mga luha dahil nasa labas na sila ng malaking bahay. "Tito, ibaba mo na kami," tanong ni Dahlia. Agad namang ibinaba ng security ang dalawa mula sa kanya mga armas. "Uncle, no need to be confused. We will go alone," sabi ni Dahlia. Hindi nalungkot ang makikita sa mukha niya kundi isang ngiti. Medyo nagulat ito sa security. "Ano bang paki? Halika na." Nang walang sinabi pa, hinawakan ni Dahlia ang kamay ni Athena at hiniling sa kanya na tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Mukhang nagulat ang security. Nung una, hahabulin niya pero in the end, mas pinili niyang manatili sa pwesto niya. Medyo malayo na ang narating ni Dahlia at Athena. Patuloy nilang iginalaw ang kanilang mga paa. Agad namang nagtawanan ang dalawang paslit. "Nagawa natin. Kailangan na nating magmadaling umuwi. And giving these proofs to our other sisters. Bilis. Natatakot ako na baka maabutan nila mamaya." At muling tumakbo ang dalawa. Samantalang si Mrs. Amanda naman ay mukhang galit na galit at takot sabay. Pumasok siya sa kanyang pribadong lugar ng trabaho at may nakita siyang kakaiba doon. Marami sa mga posisyon ng mga item ay wala sa lugar. She hastily checked the CCTV footage, at agad na nanlaki ang mga mata niya nang makitang pinasok ang kwarto niya kanina ng dalawang kambal. Hindi lang iyon ang ikinagulat niya, kundi ang kainahinalang kilos ng dalawang bata. Nagkukulitan pa sila sa computer. Hindi pa nakontento sa pagpunta doon, tiningnan ni Amanda ang CCTV footage sa ibang lugar. At sigurado na, nakinig sila sa usapan nila ng tauhan niya kanina. Nakakuyong ng mahigpit ang mga kamay niya. Sino yung dalawang baby na ito? At anong nakuha nila? Agad namang lumabas si Amanda. Nakasalubong niya ang security guard. "Ikaw, ang bobong security guard," tawag ni Amanda. "Yes, madam." Mukhang nataranta ang security guard dahil sobrang pula ng mukha ng madam niya. "Ano pa ba ito?" Naguguluhang tanong niya. "Nasaan yung dalawang baby kanina?" tanong niya. "Wala na po sila madam. Nakick out na po sila. Ayon sa request nyo," he said. "Hanapin mo sila. Bilis hahanap mo ngayon hanggang hanapin mo sila," utos ni Amanda. Laking gulat ng security. "What's wrong, madam? Bakit parang takot na takot ka?" tanong ng security guard. "Hindi sila mga ordinaryong bata. Para silang matanda. Iniimbestigahan nila ako," sabi niya. "Huwag ka nang magtanong at hanapin mo na sila. Dalhin mo sa akin ang dalawang bata na iyan. Tuturuan ko sila ng leksyon." Humanda sa akin ang dalawang inosenteng mapagpanggap na bata na iyon. Agad namang natigilan ang sekyo sa kinatatayuan, narinig ang sinabi ng kanyang ginang. Dahil sa inis na hindi gumalaw ang security guard ay sinampal siya ng malakas ni Amanda sa pisngi. Nagising ang security guard. "Anong ginagawa mo? Bakit ang tahimik mo? Bilasan mo, hanapin mo sila." "Sige po, madam." Galit pa rin ang ekspresyon ni Amanda. "Yung dalawang baby, kanino silang anak? Anak ba ni Camila ang dalawang iyon?" Sari-saring haka-haka ang umiikot sa utak niya. "Hindi ko akalain na napakatalino ng mga anak ng babaeng iyon. Ang galing pa nilang manipulahin ng security ko para pasukin sila para magsagawa ng reconnaissance sa akin." Pumasok si Amanda sa loob. Hindi siya makatayo. Kailangan niyang gumawa ng plano. Kung wala na ang dalawang sanggol, sigurado si Amanda na magkakaroon sila ng sapat na ebidensya para ipakita sa kanilang ina. At ibibigay ng babae sa pulis. Matapos ang 30 minutong pag-ikot sa piling pabahay na ito, bumalik ang security guard at agad na nagsumbong sa kanyang may bahay. "How is it? Asan na yung dalawang bastos na brats na yun?" tanong ni Amanda sa mataas na tono at galit na boses. Bumaba ang ulo ng security guard. "Hindi ko po sila mahanap, madam," sabi ng security guard. Hindi lang isang malakas na sampal. Sa halip na sampilan ng 4 na beses, pulang-pula at manhid ang pisngi ng security guard. Ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Nanatili siyang tahimik. "Stupido, how come? Maliliit na bata lang sila. Hindi pa naman matagal na umalis. Paano na sila mawawala?" Ang galit talaga ay ipinahayag ni Mrs. Amanda. "I'm sorry, madam.
Pero naikot ko na talaga ang buong pabahay na ito. Pero hindi ko pa rin sila mahanap, sagot ng security guard. Napabuntong hininga na lang si Mrs. Amanda. Umalis ka na nga, pinapahirapan mo lang ako. Babatiin ko ng kalahati ang sweldo mo sa pagpapapasok ng 2 bastos na yan sa lugar ko. Nilagay nila ako sa panganib, alam mo. Pagkasabi nun ay umalis na si Amanda. Iniwan ang security guard na napabuntong hininga na lamang sa pagbibitiw. Pero naguguluhan siya, totoo ba ang sinabi ng madam niya? Paano magagawa ng 2 kaibig-ibig na paslit ang gayong matalinong bagay? Napaka-inosente nila at hindi naiintindihan ang mga ganoong bagay. Hindi napigilan ni Amanda ang paglakad sa kanyang silid. Nag-iisip pa rin siya kung ano ang gagawin. Dahil kung hindi agad mahawakan, magugulo ang lahat. Sa wakas, pagkatapos ng 12 ng minuto ng kaguluhan, sa wakas ay nakakuha ng ideya si Amanda. May tinawagan siya. I need your help again. Come here now. I can't put it off. Ang gulo ng lahat. Binuksan ni Lola ang pinto. Itatapon na sana niya ang basura, ngunit nagulat siya sa presensya ni Dalia at Athena sa labas ng bahay. Ganon din si Dalia at Athena na nagulat din. Ito ay masama. Bakit lumabas si Lola hindi pa kami nakapasok? Dalia, Athena, kayo ba yan ha? Hindi napigilan ni Dalia at Athena na mapangiti ng malapad sa hilera ng maliliit na ngipin. Mukhang napaka-cute. Bakit nasa labas kayong dalawa? Tanong ni Lola. Sina Dalia at Athena ang nag-iisip. Natigilan silang dalawa dahil sa gulat. Buti na lang at dumating sina Bettina at Chloe mula sa loob para tulungan silang dalawa. Dalia, Athena, fair na, huwag kang masyadong magtago. Mahihirapan si Riley na hanapin ka, sabi niya sa malayo. Napatingin ang Lola sa isa pa niyang apo. Naglalaro ba kayo ng tagwan? Tanong ng Lola. Tumungo si Chloe bilang pagsang-ayon. Opo, lahat kami ay naglalaro ng tagwan. Masyadong malayo ang pinagtatagwan ni Dalia at Athena, naiinis na si Riley na hindi nila mahanap. Sige na Lola, gusto na naming maglaro ulit. Fair na. Hinayla si Dalia at Athena. Nagmamasid ang Lola hanggang sa mawala sa kanyang paningin ang 4 na apo. Naningkit ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at nagpatuloy sa kanyang aktibidad. Kailangan niyang magluto kaagad. Samantala, nilock ng mga quintuplet ang kanilang mga silid at nagsimulang mag-usap. Makakapagdesisyon na tayo kung sino ang may kasalanan, sabi ni Dalia. Pero muntik na tayong mahuli ni Mrs. Amanda. Mabuti na lang at nakatakas tayo sa bahay na iyon at nakauwi ng ligtas. Nagsimulang magdetalye sina Dalia at Athena. We've got the evidence. It's strong enough to land them in kulungan, Dalia said. Ipinakita nila ni Athena sa isa pa nilang kambal na kapatid ang ebidensyang mayroon sila. Ang 2 lalaking ito ay mga assassin na inupahan ni Mrs. Amanda. Actually, hindi lang itong 3 taong ito ang sangkot sa pagpatay. Pero nandyan din ang hotel worker. Ang taong iyon ay tumulong na gawing mas madali para sa 2 mamamatay na ito na isagawa ang kahalayan na ito, paliwanag ni Athena. Kung ganoon, dapat isa sa mga supervisor ang hotel worker. Yung dapat pagdudahan, kasi sila ang may control sa multimedia sa hotel, ani Athena. Tama ka, Athena. We have to hand over all this evidence to the police. But the thing is, pigil ni Athena sa sarili. Anong problema? Curious ang iba. Sobrang hinala kung tayong mga paslit ang mag-aabot ng ebidensyang ito. Tiyak na iisipin nilang kasinungalingan lang ang mga patunay na ito. Mga bata lang tayo na napaka-inosente. Kung ganoon, kailangan natin ng isang tagapamagitan, sabi ni Bettina. Oo, kailangan natin, sagot ni Athena. Ngunit sino? Sa ngayon, lagi nating itinatago ang ating mga espesyal na kakayahan na mayroon tayo upang tayo ay malaya na matuto ng higit patungkol sa mga pribilehiyong ito nang walang anumang hinala mula sa mga tagalabas na haadlang sa ating mga pribilehiyo ng inggit ng mga taong ayaw sa kanila. Ngayon, sino ang mapagkakatiwalaan natin? Tanong ni Chloe. Tila nag-iisip ang lahat. Well, hindi natin kailangang ibigay ang lahat ng ebidensyang ito ng harapan sa isang tao para i-turn over ito sa police station, sagot ni Bettina. Tama si Bettina, nakisali na ngayon si Riley sa usapan. Anong ibig sabihin nito? We can send it via internet. Email, to someone who can help us.
Iyon ang iniisip mo, Bettina. Tanong ni Riley kay Bettina. Agad tumango ang ulo niya. Tama, hindi ba sinabi ni Mommy na may isang detective na tumulong sa kanya para matuklasan ang kasong ito? Kung ang mga galaw ng tiktik ay hindi sapat na mabilis at sapat na ebidensya ay hindi pa rin nakolekta. Pagkatapos ay maaari naming bigyan siya ng patunay na iyon. Ang iba ay gagawin niya. Ingatan mo how? Tanong ni Bettina, tumingin siya kay Dahlia at nag-aalala si Athena, hindi sumang-ayon sina Dahlia at Athena. Dahil kung ang lahat ng ebidensyang ito ay ibabalik sa tiktik. Kung gayon ang kanilang kadakilaan ay hindi makikilala dahil automatiko, ang makakakuha ng kredito ay ang mismong tiktik. Iyon ay kung ang tiktik ay masyadong matako sa mga papuri. Ayos ka lang ba, Dahlia at Athena? Tanong ni Bettina. Nagkatinginan sina Dahlia at Athena at saka tumango. Wala silang pakialam kung hindi sila makakuha ng kredito para sa paglutas ng mga kaso. Ang mas inuna nila ay ang kaligtasan ng kanilang mommy at pag-aayos ng kanyang magandang pangalan. Walang kwenta, as long as mommy gets her good name back. I and Dahlia were totally fine. Yeah, right, Dahlia. Tama, okay, kung oo, let's do it. Pero bago iyon, hindi natin alam kung sino ang magiging detective na tutulong kay mommy. Si mommy muna ang tanungin natin. Pero mag-ingat ka, huwag maghinala si mommy. Sige.